Alam mo guys, nung nagtutour ako sa forest, kasama si, yung Tuyin, yung taga Vietnam, nangungulekta ako ng mga flowers doon. Ang plano ko ay gumawa ng mga bouquet, yung mga ganun. Nakagawa ako ng bouquet guys sa mamagitan ng flowers dito sa garden, pangkasal. Binidyohan ko kung paano ko ginawa. Alam mo kung anong sabi? Huwag ko daw bidyuhan kasi nakakasira daw ng business ng flower shop sa Denmark. Astig no? Nakakasira ng flower shop sa Denmark. Wow. Talaga? O nakakasira sa plano nyo na gusto nyo akong gawing tatanga-tanga na walang alam sa mundo, walang alam na trabaho, kundi mimik, tagalinis ng toilet. Sa totoo lang guys, kaya kong gumawa ng mga mga bulaklak na para sa natigok na, sa namatay, sa mga ikakasal, yes. Sa mga paggawa ng hairstyle, kaya ko yan guys. Interior designer, kaya ko yan guys. Mayroon daw akong gagawing interior designer dito sa Denmark na bahay. Na pati cabinet daw guys, ipapabuhat sa akin para ayusin. At bibigyan daw ako ng oras para, alam mo na, may oras, may timer pa guys kung paano ko ayusin. Sa isip-isip ko lang, ina nyo. Diba? Kung hindi nyo ipapahakot sa akin lahat ng mga gamit dito sa loob ng bahay, ilagay sa labas. Yes, ito yan guys, last year, para akong tanga. Ano ka ba? Mag-impake ka na. Yung gamit ng mga anak mo, mga dikit-dikit na mga na yan. Mo yan. Ilagay mo sa tamang lagayan para isang buhat lang. Para pagdating ng eroplano na may elevator, isang buhatan lang guys. Di ba? Kasi yung mga kapatid mo, tutulong sa'yo. Kaya yun guys, bubuhatin mo lahat pati basura mo, bitbitin mo pauwi ng Pilipinas. Di ba? Ganon sila kabastos guys, yung mga Pilipina na yun guys. Thank you for watching yan sa akin. Thank you for watching, controlling me to go out in this country. Kaya nung nakalabas ako last year guys, sa tulong ni Auntie Bibian, patay na patay sila sa inis sa akin. Bakit daw ako hinayaan na makalabas ng Grino? At alam mo guys, sa totoo lang, nung umuwi ako in 7 months, ito, ganon. Diba? Dahil ko pa guys, ang may gera sa tenga. Yes! Pinapaputok ang tenga ko guys sa pamamagitan ng earphones na yan na may camera. Kaya pala guys, kahit saan ako pumunta guys sa Pilipinas, nasusundan ako ng mga hudas guys para buisit-buisitin. O diba? O hindi ka naka-makeup ngayon, mukha kang dugyot. Kahit wala akong makeup, alam naman ng pamilya ko na hindi naman ako talaga totally pangit. Kaya hindi nyo ako pwedeng idikit na pagiging gold digger. Alam mo yan, Simon, inalagaan ko yan ng maraming taon na nag-aagaw buhay sa sakit na cancer. Yes! Tapos nung gumaling-galing na, ayun, tulilot na naman siya. Wala na akong ginawa kundi maging private caregiver. O diba? Caregiver. Suso Yelpa sa Denmark, guys. Private Suso Yelpa. O diba? Suso, guys. Suso. Susuhin. Ayun nga, guys. Buisit. Yun. Yun, guys. Thank you for watching, guys. Wag nyo ako sa mga Pilipino na matitino sa buong mundo, all over the world. At sa mga tao na matitino, huwag nyo akong hayaan na mag-isa sa Denmark. Kung kailangan nyong ng camera para sundan ako kung saan ako pumupunta at ang mga tao na nasa paligid ko na gusto akong i-shoot. Yun. Shooterhead ang tawag sa akin last year. Alam mo guys kung sino ang tumatawag sa akin noon? Kilala ko ang Pilipinang tumatawag sa akin noon. At bago ko ibulala sa kanilang mga pangalan guys, kapag mayroon na akong backup sa Pilipinas, dahil yan, suportado yan dito sa Denmark kung paano itago. Kaya kahit anong gawin nila sa akin guys, itong utak na to guys, kung hindi nila nilalason ng gamot at kimikal, alam nila kung paano ko sila ingungud-ngud sa kulungan.
In legal way. In legal way daw guys, kailangan ko silang labanan in legal way. Pero yung ginagawa nila sa akin guys, illegal way kung paano nila kinakalat ang pera nila gamit ang kanilang mga pengi institute. In English guys, money institute. Ang tanong guys, saan nila galing ang pera na yan? Diba? Paano sila nakakuha ng ganyang kalaking pera? Dahil ang totoo guys, tumutulong sila sa mga ibang tao dito, mayroon silang nakukuhang budget every month. Pero ako guys, na nangangailangan ng trabaho, ultimong cleaning assistant na 3.5 hours, 7 hours na ngayon guys, pero normal is 3.5 hours a week lang yan guys. Ini-stress pa ako guys, kagabi doon guys sa Bigma, may sounds doon na, Diyos ko, parang alam mong nakakatakot. As in, nagulat ako guys dahil sa sobrang lakas. Diba nasa loob ka ng building? Ang lakas guys, hindi ko masyado ang pero may sounds na nakakatakot. Alam mo doon sa Bigma, may mga video yan dahil yan eh. Meron silang mga video guys, ang mga butik dito ay may video at nakakunik yan sa police station na kapag may nagnakaw, pindutin lang nila ang buttons, yun, may darating ng pulis. Alam mo guys, high-tech dito guys, high-tech. Alam mo kung anong sinabi ko dun sa Bigma? You know what? The sounds here is very scary. Can you remove that? Because honestly, they make me nervous, yes. I have a nervous breakdown already because of them. Because of people, what they are doing to me. At happy sila guys, magpatunog ng ambulance. Yung mga tunog ng motor na boom, boom, boom. Yung pinakamalakas na motor sa Denmark. Ay, dumaan ako dyan sa sa church. Dumaan ako guys alam mo, paharurot ng motor dito sa harap ko. Wala sila yung pakialam guys. Sa totoo lang, hindi ka pwede magpaharurot ng motor doon eh. Pero ginawa nila yan guys sa harap ko. Alam mo, tinignan ko lang sila. Anong gusto nyong gawin ko? Ano gusto nyo? Sagasaan nyo ako? Ay, nagdiretso ako ng lakad guys na parang walang nangyari. Subukan nyo lang na sagasaan ako. Subukan nyo. Makikita nyo kung gaano kalakas ang Pilipinas kapag nagtulong-tulong. At guys, gusto nilang sakupin ang Pilipinas dahil sa ginto. Diba? Natutuklasan nila guys na kapag pumupunta sila ng island o kung saan sila sa Pilipinas, nagkikintaban ang dagat. Ayun guys, ayun ang tinatarget ng mga dito guys. Ginagamit nila yung mga Pilipino doon, bumili ng hektar-hektar na lupa para pasukin ang Pilipinas. At ang ending guys, kapag binigyan nyo sila ng chance, promise, wala tayong Pilipinas guys, wala. Dati guys, in old family, yung mga family natin, they are fighting to survive and fight people making trouble in the Philippines. Yes, World War III in Philippines guys. Pinaglaban natin ang Pilipinas, kaya wag natin ipamigay dito sa countryng ito dahil may kakayahan silang bumili ng lupa sa Pilipinas gamit ang mga Pilipinang sunod-sunuran na akala nila ipibigay sa kanila ang house in lot or lot. Ayun. Hektar-hektar. Naniwala ka naman guys? Ay kung ako nga, hindi nga nila mabigyan ng pagkain eh. Yung mga Pilipina dito, kayod, kalabaw para mabuhay sa country nila. Nagbabayad kami ng almost half ng tax para, yun guys, diba? Kung sa tutuusin ay, paglilinis dapat maliit lang ang binabayaran sa tax. Pero yung mga higher na posisyon sa gobyerno, walang tax na binabayaran. Astig, no? Astig na astig. Kaya kayong mga Pilipino na bayaran, gumising na kayo bago mawala ang Pilipinas sa Pilipina. Gets nyo na ngayon? Yun guys, gising.